Okay, so ma'am, and sir, proceed naman po tayo ngayon sa replenishment. Pasensya na po sa mga tunog po ng manok. So, same lang po yung first two pages po nitong Google Form natin. Ilalagay lang natin yung province and then station po. And then dito po tayo ngayon sa type of transaction, which is, as said po, is replenishment po tayo. So, replenishment, kind of expense, dito po medyo may pagbabago ng kaunti dahil sa PCF po ay isa-isa nyo na pong i-input or isa-isa po kayong gagawa ng form, isa-isa po kayong magre-respond dito sa Google Form depende po sa kind of expense ng PCF po natin. So, for example po, apat po yung kind of expense natin. Assuming wala po tayong motor vehicle, apat na beses din po tayong mag-i-input. Isa po para sa office supplies, isa po para sa travel, isa po para sa fall, at isa po sa O5 ng DRRE. So, for this sample purposes po, dalawa lang po muna yung gagamitin natin, office supplies and travel, para makita nyo lang po kung paano po siya. Pero sa inyo po, syempre i-input nyo po lahat. Lahat po ng meron po kayong kind of expense sa PCF po ninyo. So, dito po, sa sample, travel at office supplies lang po. For sample purposes lang po. So, pisan po natin siya sa travel po. So, period covered, ilalagay lang po natin dito ng second quarter 2025. And then payee, ang payee po natin ay si PCF po. Si custodian po ang ilalagay po natin dito. Siya si payee. So, since replenishment po ito, ang custodian po ang payee po natin. FO31 na Leon. Okay? And then, office station po ni payee. So, Quirino Fire Station. And then, address po is Quirino Isabela. Next po tayo, ma'am sir. Dito po tayo ngayon sa particulars. Itong particulars po is, dito po medyo magkakaroon ng difference po. So, since PCF po ito po yung magiging basis natin. Pero dito po, sa pag-fill out po ng particulars, since kunwari po, apat na beses po kayo mag-i-input, dapat po, same lang po ang particulars na gagamitin nyo dun sa apat na beses po na input ninyo. And yung particulars po na yun, is arrange po siya dito, depende kung paano nyo po i-input dito sa Google Form. So, for example po, inuna natin ngayon ang travel, and then next ang office supplies, next ang fall, at next ang O5 ng DRRE, pwede pong i-copy-paste na natin to. Pero kung ang inuna po natin ay office supplies, pwede po natin itong i-rearrange. Basta kung paano po ninyo balak maglagay sa Google Form, yun po ang ilagay po ninyong arrangement dito para tutugma po yung kind of expense sa UWAX at saka sa amount po pagdating po sa DVORS po natin. So, kanina po ang inuna ko travel. So, okay na po to. And then, isusunod ko po ang office supplies. So, kokopyahin ko na lang po ito since pareho naman po kami ng order. Again po, kung apat na beses po kayo mag-enter dito, dahil PCF nga po siya na replenishment, apat na beses din po na same particulars po yung gagamitin ninyo. Pero most importantly po, ang pinakaunang input po ninyo yung tama. So, for example po, ang nilagay nyo sa unang input ay travel at office supplies. Yun na po yung ifa-follow po natin na pagkasunod-sunod. So, edit ko lang po ito. Replenishment of petty cash fund of Quirino Fire Station for the second quarter 2025 in the amount of, ayan po, tapos yung pagkasunod po, travel, office supplies. And then amount po, syempre yung una po nating nilagay, kung ano po yung nilagay natin na type of expense sa form na to, yun po yung amount na ilalagay natin. So yung amount po malalaman nyo po sa distribution, ibibigay naman po sa inyo yung distribution po ng PCF ninyo. So yung amount, for example po, ay 5,000. And then account number, again po, account number po ni payee. Sino po si payee natin dito pag replenishment? Si custodian po, si PCF po.
And again po, strictly kapag PCF po yung usapan, pag replenishment po yung usapan natin, ma'am and sir, ang account number po na ilalagay ni custodian ay strictly yung PCF account number po niya. Wala na pong iba. Kung ano po yung PCF account number ay para po yun sa PCF only. So, usually po ang PCF account number ay natin ay ang fourth number niya po ay 6. So, sample 37062233. Ayan po. And then, submit lang po natin yan. Ganon din po pala, ma'am and sir, dun sa account number natin, kung 4 na beses po kayong mag-e-enter, same lang po dapat lahat yon. Kung ano po yung una ninyong in-enter, yun po yung makikerry. Depende. Pero kapag nagkamali naman po kayo dun sa mga succeeding inputs, makikita nyo po mamaya kung paano po natin siya gagawin. So, okay na po, nakapag-submit na po ako ng travel, and then mag-submit pa po tayo ng isa pa. So, submit another response. So, ganun lang po siya kapag magsasubmit pa po kayo. Ganun lang po siya pag magsasubmit pa po kayo ng another response. So, kanina po pala nakapag-fill out na ako ng office supplies. So, dito po makikita nyo paano kapag iba po yung nilagay ko sa particulars, and then iba po yung naging arrangement. Proceed po tayo. So, ang nilagay ko po kanina sa particulars, ma'am and sir, is di ba po nauna po yung travel. Pero dito po sa input ko, nauna po si office supplies kasi nakapag-input na po ako kanina. So, paano po natin siya ito-troubleshoot? Ganito po. Tandaan po natin ulit yung reference code. So, si office supplies po ay 31, and then si travel po ay 32. Mag-proceed po tayo ngayon dito. Ang naging particulars po na nilagay natin kay office supplies po ay nauna po si office supplies. So, paano natin siya aayusin, ma'am and sir? So, i-enter po natin dito yung code. Kung sino pong code, yung una nyo pong i-enter dito, siya po yung masusunod. So, kung una po nating in-enter si 0031, ibig sabihin po, ang magpapakita po sa particulars niyan is kung ano pong in-input natin kay 0031, which is nauna po si office supplies. So, kung next po ilalagay natin is 2024-0032, si travel naman po yan. So, ibig sabihin, tama na po yung arrangement niya. Kasi kung ano po itong particulars nung pinakaunang ilalagay niyong code, yun po yung magre-reflect sa DVORS po natin. So, kung example, inuna ko po si office supplies, and then sumunod po si travel, pag ipipindot po natin yung print obligation request, makikita nyo po, finalo niya kung ano po yung nilagay natin kay office supplies, kay 0031. Yun po yung finalo niya. For example naman po, unahin po natin gusto natin na ang arrangement niya ay base po kay travel. Pwede lang natin tong palitan, 0032 or tapos 0031 yan. With that po, ang ifa-follow na po niya is kung ano pong entry ang nilagay natin, anong inputs yung nilagay natin kay 0032. So, try po natin, print ORS. Makikita nyo po dyan, eto po, nauna na po si travel, unlike kanina na nauna si office supplies. So, ganun lang po siya kung napagpalit-palit nyo po. Pero para hindi po kayo malito, mas maganda mag-start po tayo dito na arrange na po siya. So, kung hindi naman po ninyo na-arrange, pwede naman po nating troubleshoot po dito. So, ganun lang po yung pagkaka-arrange po niya. Dito nyo lang po i-base. At kung sino po yung pinakaunang reference code na ilalagay ninyo, yun po yung isa-follow niya na details. So, kung sino yung una dito, ibig sabihin tama lahat ng details na nakalagay. Tama po ang particulars, tama ang account number. Okay na po kung sa ibang inputs po ninyo is hindi po sila medyo magkakapareho, as long as yung una po ninyong nilalagay dito ay yun po yung tama, dahil yun po yung ifa-follow po ni ORS po natin at ni DV kung sino po ang una. So, makakapaglagay lang po kayo dito ng maraming reference code pagdating po sa replenishment ng PCF since isa-isa po yun. Pero sa reimbursement,
and everything po, hindi po kayo makakapaglagay ng maraming reference code since magkakaibang buwan po yun, magkakaibang period covered. Ang ifa-follow niyo lang po, nukwa, is itong nasa taas. So, pag ganun po sa reimbursement, pagsasama-samahin na lang po natin lahat. Okay, so balik po tayo sa replenishment. So, ilalagay niyo po dito, assuming po na 4 po yung in-input niyo, ayusin niyo lang po yung arrangement niya dito. And then, pipindot lang po natin ulit yung print obligation request. And then, yan, magpapakita na po siya kung paano po yung naging arrangement no unang input po natin. Reiterate ko lang po, yung unang input po yung ifa-follow niya, ma'am and sir. So, nag-reflect po yung amount natin. Ayan, signatories. And nandito din po sa baba yung reference code po na ginamit natin. Ganon din po, print po natin yan. Same po sa DV natin. Print lang po natin and then mag-attach po tayo ng necessary attachments, pirmahan, and then ipasa po sa OPFD, and then ipapasa po ng OPFD sa region. Again, paano po natin mamamonitor yung status ng voucher natin, ng replenishment natin? Dito lang po sa sheet po na ito. Dito nyo lang po titignan sa status or remarks. So, yun lang po para po sa pag-fill out ng ating Google Sheet regarding replenishments from second quarter onwards. So, thank you po, ma'am and sir.